May panibagong tensyon na naman sa pagitan ng Pilipinas at China. At sa pagkakataong ito, sentro ng usapin ang 69 Chinese nationals na nahuli matapos ang operasyon sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Ayon sa mga otoridad, ni-raid ang Philippine Sanya Steel Corporation dahil sa mga aligasyon tungkol sa mga umano'y substandard steel products at pagkakaroon ng radioactive material sa pasilidad. Sa operasyon, 69 Chinese nationals ang naaresto at dito na pumasok ang kontrobersyal na usapin. Iniulat sa isang Senate hearing na may mga opisyal ng Chinese Embassy na nakipag-ugnayan sa Philippine Anti-Organized Crime Commission at hiniling ang pagpapalaya sa mga Chinese workers. Mas lalo pang uminit ang usapin matapos sabihin ni PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr. na umano'y sinabihan sila na maaaring arestuhin din ang mga Pilipinong nasa China kapag hindi pinalaya ang mga Chinese nationals na nahuli sa Pilipinas. Para kay Senator Risa Hontiveros, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pressure. Giit niya, kung may ginawang lehitimong law enforcement operation ng Pilipinas, hindi ito dapat tumbasan ng pananakot o retaliation mula sa ibang bansa. At dito mahalagang itanong, kung may paglabag sa batas ng Pilipinas, dapat ba itong isantabi lamang dahil dayuhan ang mga sangkot? Ang sagot ni Hontiveros, hindi. Hindi naman ibig sabihin nito na automatikong guilty ang lahat na nahuli. Ang dapat mangyari ay dumaan sila sa tamang proseso ng batas. Siyasatin ang kanilang mga dokumento, alamin kung legal ang kanilang trabaho at pananatili sa bansa. At kung may paglabag, managot sila alinsunod sa batas. Maging ang Chinese Embassy ay nagsabing valid umano ang work permit sa mga detained workers. Isang pahayag na kailangang suriin laban sa mga dokumento at findings ng Philippine authorities. Pero ang mas malaking tanong ngayon ay hindi lamang tungkol sa 69 Chinese nationals. Ang tanong ay hanggang saan maaaring makialam ang isang foreign government sa isang operasyon ng Philippine law enforcement. Dahil kapag may kaso sa Pilipinas, ang dapat mangibabaw ay ang batas ng Pilipinas, hindi ang pressure ng ibang bansa. At kung totoong may pagbabanta na gagantihan ng mga Pilipino sa China dahil lamang sa legal na operasyon dito sa ating bansa, seryosong usapin iyon na dapat ding linawin at tugunan sa diplomatic channels. Hindi ito simpleng usapin ng pagiging pro-China o anti-China. Ito ay usapin ng sovereignty, rule of law at pantay na pagpapatupad ng batas. Kung ang isang Pilipino ay lumabag sa batas ng ibang bansa, inaasahan nating susundin niya ang proseso roon. Gayun din dapat ang mga dayuhang nasa Pilipinas. Kaya malinaw ang mensahe ni Senator Risa Hontiveros. Walang dapat espesyal na exemption dahil lamang foreign national ang isang taong iniimbestigahan. Kung walang paglalabag, mapapatunayan iyon sa tamang proseso. Kung mayroon man, dapat managot. At higit sa lahat, ang desisyon kung sino ang dapat palayain o managot ay dapat manggaling sa Philippine authorities at sa ating judicial process, hindi sa pressure mula sa ibang bansa. Dahil sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas makapangyarihan. Ang tanong ay kung sino ang dapat manaig, ang pressure ng isang foreign government o ang batas ng Pilipinas.